Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ay nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa lungkot at iyak nila Ray Pumaloy kay Kimi. Kasi talaga namang hindi deserve ni Kim yung nangyari sa kanya. Nakakahawa talaga guys yung pagiging emosyonal nung dalawa. Lalo na pare-parehas naman po tayo nagmamahal kay Kim and saksi tayo sa kanyang mga paghihirap at kung kaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Tapos lagi pa yan nagpapasaya ng mga tao pero deep inside, di ba, nadudurog na pala siya. At the same time, yung mga netizens naman, ayan, lumalawak po ang isipan at kinoconnect po ang pangnanakaw kay Kim sa nangyari sa kanya nung pandemic. Na tinambangan or naambush nga po yung kanyang sasakyan na muntik na rin po talagang ikamatay ni Kim. So pag-usapan nga natin ang tungkol dito. Kinoconnect nila kasi parang it makes sense now daw. So, pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, guys, maaari lamang na pindutin po ninyo yung subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto na nga. Pag-usapan po muna natin yung tungkol kina Ray Pumaloy. Grabe iyak nila. Naging emotional po talaga sila. Kasi fan po yan ng Kim Pao. Fan sila ni Kim at nakasubaybay talaga sila kay Kim Chiu. So hindi yung masisisi na maging emotional talaga sila. Lalo pat kahit naman po casual netizens may iyak story ni Kim. Kasi kung mapapansin nyo, kalat ngayon sa social media, mga old interviews ni Kim, kung gano'n niya kamahal yung kanyang pamilya, sacrifices ni Kim para sa kanyang pamilya, lagi niyang inuuna, tapos ganito yung mangyayari sa kanya. Nakakaiyak talaga. Nasasalamin din po ito sa reality o realidad talaga ng buhay na ganun talaga. Na meron talaga sa kamag-anak at pamilya natin ang magbe-betray sa'yo. So, nakakalungkot lang na ganito, sobrang laki daw nung nawala. May mga kuro-kuro kung magkano and sobrang laki kung totoo yon. Hindi deserve ni Kim. Sabi nga nung iba, bakit di na lang magsabi kay Kim? Kasi hindi naman nagkulang si Kim Chiu. Hindi naman madamot si Kim. For sure, lumaki lang yan ng lumaki kasi gustong bumawi, gustong bawiin para maibalik na. Pero ang nangyari sa halip na maibalik yung nakuha, sa palaki lang lalo nung sa palaki. Ganun yung nangyari daw for sure dito. Kaya paunti-unti yan kasi imposible naman na isang kuha lang ganun kalaking amount. So, kung noong una daw sana, nagsabi na agad, hindi na lolobo ng ganyan at darating sila sa point na to. And dumaasa yung mga netizens na sana magkaayos pa. But at the same time, marami din po ang agree na kinakailangan turuan ng leksyon, na kailangan pong kasuhan, kahit pa kapatid yan. Nakakalungkot lang talaga na sarili mong kapatid yung kakasuhan. Anyway, sa sobrang viral nito sa social media, hanggang ngayon talaga mainit ang pinag-uusapan. May mga fans po na nagko-connect ng pangyayari ngayon sa nangyari noong 2020 or 2021 nung pandemic na naambush po ang sasakyan ni Kim Chiu. Siya po ay papuntang taping that time and sabi nga niya kung hindi po siya humiga, nakaramdam ng pagod, tatamaan siya kasi ang dami, pinaulanan talaga sila ng bala. Wala naman po siyang alam, wala naman siya nakalitan, wala naman siyang saktan,
maybe wrong identity nga daw. Pala-isipan din yun before talaga. Imposibleng mistaken identity lang. Kasi personalized po yung van ni Kimi. Yung iba naman, tinitingin ng anggulo, business dahil Chinese nga itong si Kim, baka daw may nakabangga. Pero nilinaw ni Kim na wala talaga. So may butas doon at hanggang ngayon ay wala naman pong update, 'di ba, sa nangyaring 'yon. Kaya ang sa pantaha ng mga netizens ay baka raw may kinalaman yung ate lakam niya dito. May mga nambibintang at meron din naman na iniisip na baka ang target talaga ay si Lakam dahil malaki na ang utang nito. Or pananakot lang or tinakot si Lakam sa pamamagitan ni Kim. Marahil daw ganon. Nako, grabe. So, ang suspense, napapanood ko lang sa The Alibi. Pero parang sa totoong buhay ni Kim nangyayari ngayon Ngayon, isang malaking palaisipan ito sa mga fans tulad nito. Di ba may bumaril kay Kim noon while nasa sasakyan? What if? Yan, isang malaking what if. And yung mga comments dito, what if lang yung kapatid niya? What if lang? Grabe. Tinutuhog-tuhog nila yung bawat mangyayari. Siya agad nasa isip ko, sabi naman ditong isa. Ito yung sa TikTok po. Siya agad ang naisip ko nung nabalita nakakasuhan niya sister niya kasi naalala ko agad yung shooting incident niya. Baka na paranoid na sila nung time na yon na baka mabuking na siya ni Kim. Ang sabi 300M daw na wala kay Kim. So, over the years, ngayon, unti-unti ninanakaw. Kasi di naman yon pwedeng nakawin ng isang bagsakan. Mahuhuli siya agad. Sabi pa dito, baka nag-hire ng private investigator si Kim at baka nag-connect or napag-connect nila yung pagnanakaw ng ate niya na 300M doon sa pamamaril. Baka na-realize na may kinalaman doon. Kaya kinasuhan niya na. Pero wala po wala yan sa statement. Pagtanging dun lang sa business, nawawalang pera sa business, yung nasa statement. Wala pong tungkol dito. Lilinawin lang po natin. Walang sinabi na may natuklasan sila Kim hinggil dyan sa pamamaril na yan and pagnanakaw. Tanging pagnanakaw lang po sa missing money doon po sa business nila yung nasa balita, okay? Anyway, sabi pa nga dito, yung dami talaga guys, puro ganito. What if lang pala niya? Oo nga, yan din what if ate lang pala niya? Oo nga, yan din ang naisip ko. Kasi matagal na pala nilang problema ang pera sa company ni Kim. Samantala, sabi pa dito, grabe no? What if kapatid niya may kagagawan? Oo, ate niya ang target. Or ate niya ang target. Ate niya po yung target. Mafia po nung mga nagpaputok. Kasi si Lakam daw po ay madaming utang sa iba. And si Kim yung tinarget. Sabi sa Reddit. Okay. So parang ginamit na panakot ay si Kim. Ganun ba yun? Grabe, parang nagiging investigator na yung mga netizens dahil dito nauungkat, kasi palaisipan din talaga yung nangyari na yon. Kung walang nakaaway si Kim, walang nabangga si Kim, bakit papaulanan ng bala? Bakit aambushin yung kanyang sasakyan? And kung mistaken identity naman, paano mangyayari yon? Personalized po ang van ni Kimi. Sobrang nakakaiyak Ang dami na experience ni Kim sa buhay. Lagi siyang hinahamon ng buhay talaga. Sa bashing pa lang, bugbog sarado na. Tapos may mga ganito pa siyang mga pinagdadaanan. Pero wag ka laging nakangiti yan. Until now, hanggang ngayon, lagi yan nakangiti, nagpapasaya. Tapos super active pa rin. Trabaho pa rin talaga siya. Kagaya nung na-ambush yung sasakyan niya. Talagang mag-taping pa rin talaga siya. Nag-take pa rin siya.
Ang dami niyang mga experiences. So, kung hindi mo talaga masisisi si Kim kasi kung medyo, hindi naman iyakin si Kim, to be honest, nung sa PBB days, kung alam niyo, matapang si Kim Chiu. But, ngayon medyo nagiging emotional na nga talaga siya dahil rin siguro sa mga traumas na mga nangyari po sa buhay niya. Kahit sino naman talaga, kung tutuusin, strong pa si Kimi sa point na yan. Kung iba yung talagang depressed na talaga. So, kayo, ano inyong masisay tungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna yung ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Maraming pong salamat.